Maayong udto mga higala, January 2, 2023, Happy New Year kaninyong tanan o kini ang Beyond the Headlines diin atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso, atong tabangan ug pangita og solusyon ang atong mga problema ug labaw sa tanan, atong palanugon ang tingog sa komunidad. Mga higala, Happy New Year. Hinaot na malinawon ang pag-celebrate ninyo sa inyong New Year, and here's hoping to a prosperous, a healthy, and a safe 2024. Karong adlaw mga higala, me and me alone, kay wala pa nakauli si Dudong Moralio, ang akong partner. But karon, aduna kitay mga hisgutan kalabot sa Sinulog 2024. Kumusta ba ang preparation sa Cebu City sa Sinulog 2024? At the same time, ato sang hisgutan kining deadline. Pag December 31 was the deadline of the consolidation sa nabiling traditional jeepneys. Nahuman naman ang deadline. Unsa may mahitabo sa mga traditional jeepneys nga wala na consolidate. At the same time, nakabantay mabunga grabe kaayo ang kainit since yesterday. So, let's check our weather forecast for the entire week, mga higala. Ha? So, karon atong istoryahan kining sinulog sa kabataan sa lalawigan. Ang sinulog sa kabataan sa lalawigan, musayo kuno si Governor Gwen Garcia sa maong sinulog sa kabataan. Kini adto pagabuhaton sa Cebu City Sports Center, dili sa SRP. Kini ang ilang nasabutan ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia ug ni Governor Garcia. Atong tawagan si Vice Mayor Garcia, Raymond Garcia, kung unsa man ang ilang nasabutan, unsa man ang dagan sa sinulog sa kabataan sa lalawigan, at the same time, will the governor dance during the grand parade? Basig surprise ni Gov, no? Ato ning sutaon, atong hinabion. Hello Vice, maing udto. Live ta karon sa Beyond the Headlines. Okay. Vice, kumusta man ang preparation sa sinulog sa kabataan? Sa lalawigan? Okay man. Kaya it's all going to be in Abiliana man. So, I will kuan there. Ni pledge mo ko Mayor Mike nga mutabang ko niya sa Lalawigan. Kaya mo man sa request ni Governor. So, mo kuan ko. I will be the liaison. Okay. Gov, Vice, naglibog na ko. Vice, ang kaning naman ay sayaw, di ba? Before reaching sa Abeliana, sa Cebu City Sports Center. Asa man magsugod from Capitol gihapon? Yeah, same as before. Capitol Complex, going to Abiliana. So, Magi Jones. So what will happen? Dili ba murag kuan kaayo ang dan diha sa Osmeña Boulevard? Mo na among meetingan jud ang taga BRT. If they can already clean that way kay og dili maglisod jud ta og sayaw, then it will just probably be a performance sa grandstand and then that's it. Well, unsay hinabi na ba nimo ang taga BRT Vice? Yes, nahinabi na nako, nahinabi na sa ni Governor Gwen. O ni saad man sila nga kuan, they can have it prepared by then. By then, very good. So if that's the case, si Governor Gwen musayaw atul sa kabataan sa lalawigan. Yes, sa Minganilla contingent, which is the Pasigarbo winner. Yes, wala ba say surprise si Governor later nga basig musayaw sa during the grand parade? Kana mo lang imposible na. Nga naman, Vice. Ganang imposible, Well, she made it very clear already that if it is gonna be the SRP, the Grand Ritual Showdown, which is on a Sunday, dili gid siya magmusayaw dito. I think she made that clear already. Okay. Now, so, if pananglitan, Vice, malimpyo na sa BRT ang Osmeña Boulevard, will there be any chance that the Sinulog Grand Parade will be held in the same location? Very unlikely already because the Sinulog Committee as well as the mayor have already made a statement that the Lalawigan and the Kabataan and the Dakbayan will be in Abiliana Sports Center while the Grand Mardi Gras Showdown will be in SRP. So murag mo na lang na concession nato with the province.
Well, you cannot say concession because for the past how many years, ingon ana man gyud ang set up. I mean, insofar as last year is concerned. Yes. Uh, Kung naana ni ang BRT puhon, Vice, mudagan na ni ang BRT. Well, anyway, during Sinulog, wala dagan ang BRT, no? yes, yes. April to buses for the buses there. So, Okay. So, ikaw ang liaison ani between the province of Cebu and Cebu City. yes, yes, yes. Kumusta man sad ang preparation dito sa Abellana, Vice? The last time nakaadto ko kay nakakita na kog stage, but so far katupa. I have been there. So last of the process just out for patong possibility it can be held there. So because there time wa pa ang stage. Tayo rin ko no. So it there na. Okay. Mm. Sige. Vice, sa laing bahin, there was that katong kuan ni Mayor Mike wherein kato bitawng i-expand ang road somewhere diri sa Guadalupe and murag na ay mga he's asking for your help to possibly talk to the governor regarding katong diha sa Visayas Command nga property. Nagkasturya nimo ni Mayor Mike ani? That I have read in the paper from my for booking and kung ako ang is the governor ko then ako nila buhaton para lang ug alang nga ma-improve then it Okay, dili ka maayo ang nawa lang ang signal. Choppy kay ka, Vice, nagputol-putol gid ka. hello ko Sige. Vice will try to call you back for a better signal kay Okay, dili okay. dili masabtan imong storya. Sige, Vice. okay Thank okay you. sige sige Okay, bye-bye. So, mao to si Vice Mayor Alvin Garcia. So, sure na gid ni mga higala. Well, anyway, na pasabot naman ano nga adto na sa Abellana or sa Cebu City Sports Center. Himuon ang sinulog sa kabataan sa lalawigan o sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Pero murag giilis na nila murag barangay. Ang kanang sa first day, that's I think that's 13 and 14 man siguro na siya. That's the weekend before sinulog mga higala. So that's 13 and 14 ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan ug sa lalawigan. So ana nabuhaton sa Abellana just like before nga gimove na to sa SRP. So katong ganahan mo tan-aw ang sinulog sa kabataan ug sinulog sa Dakbayan ug sa lalawigan ana buhaton sa Cebu City Sports Center inig ka January 13 and 14. In fact, si Governor Gwen Garcia, musayaw siya kuyog ang contingent sa Minglanilla. Mo to ang mananaog sa last nga pasigarbo dito sa Carcar City, no? So unsa man ang preparations na sa sinulog? So far as of today mo ni ang klaro. Ang sinulog sa kabataan sa Dakbayan o sa lalawigan ana buhaton sa Abellana sa Cebu City Sports Center. Well, the Grand Parade, the Grand Mardi Gras, adto buhaton sa SRP, which will be on January 21. That's the third Sunday of the month. Adto na siya buhaton sa Cebu City Sports, sa South Road property, same as what happened last year adto sa SRP. But ang duha ka sinulog sa kabataan the week before ana sa Abellana. Now, atong tan-awon ini kung malimpyuhan ba gid na sa Cebu Bus Rapid Transit Project ang Osmeña Boulevard. Kaya napaman sila yung mga board up din na. We'll see how soon they can clean that area. Labi na ka nang diha sa may dapit bitaw sa Robinson Stay. Dapit sa may Metrobank. Kaya murag napay boulders din na. Kaya murag ana ihimuon ang kanang murag station. Murag kanang stop ba sa BRT. Murag na pa may mga kabli din na we hope, we'll see kung unsa ilang mabuhat ana that kana nga area will be safe for our dancers who will be, mag-perform sila from Capitol all the way to
Cebu City Sports Center. So muni atong atangan padayon ang atong sinulog. Hopefully maayo atong panahon, dili kaayo init kay bantay katay sukad yesterday. Grabe ang kainit karon, grabe ang kainit murag mamaak. So muna mga higala no, atong atangan na og kumusta na sad niya ang preparation dito sa Cebu City, sa South Road Properties. Koy, the last time atong gi-check, ilan naman tong gisiminto ang mga dalan. Tan-aw na to karon kung nakabutang na ba sila sa katong kumusta na ba ang sa stage, at the same time ang katong murag bleachers para sa mga mutan-aw. Okay, so time check, it's 12:15 mga higala. Kumusta kamo? Unsay tan-aw ninyo aning atong sinulog? Si Rolando Moralio, may kay kadinadong, kumusta? Lonely kayo kay wa ko'y kaagik-ik diri. Si Roel Latonio, Happy New Year, good morning Sunstar Cebu. So mo na siya mga higala ang atong update sa atong sinulog 2024. Okay, padayon ta atong tawagan si Director Monte Alto sa LTFRB. Kumusta ba ang consolidation dinhi sa Central Visayas? Pila ba ang na-consolidate sa katong remaining 30%? Naman to 30% nga dapat unta katong wala pa na consolidate into cooperatives. So kumusta man ang consolidation process dinhi sa Dakbayan sa Sugbo? Atong sutaon ni gikan ni Director Eduardo Monte Alto sa LTFRB. Og busy ang linya sa telepono ni Director Monte Alto. But so far, hinto atong hinumduman mga higala nga pag December 31 giset ang deadline sa the land transport. Ang LTFRB has nagset sila og deadlines for the kanang consolidation. Apan pag December 29 man siguro, ang LTFRB has allowed public PUVs, operators and drivers in selected routes to continue their operations despite not being able to comply with the mandatory consolidation requirement, which is part of the PUV modernization program. Sa memorandum circular nga gi-issue number 2023-052, in order to ensure adequate supply of public transport, PUVs without consolidated transport service entity will be allowed to operate until January 31, 2024. So selected areas lang ni mga higala. It includes public utility jeepneys, PhilCab, UV Express, kanang mga van in routes covered by approved local public transport route plan, routes with no approved LPTR, and in Metro Manila Urban Transportation Integration Study Update and Capacity Enhancement Program Study, routes without consolidated transport service entities, and new development missionary routes. Ang LTFRB, however, said that they will issue show cause orders to unconsolidated individual operators with the provision of the Public Service Act. Atong tawagan og suway pagbalik si Director Monte Alto. Ang board may issue. Hello, Director Monte Alto. Yes, Director Monte Alto, maing udto. Happy New Year, sir. Happy New Year. Likewise. Kumusta man ang consolidation deadline nato dinhi sa Central Visayas? So far, matawag natong successful. The cooperation of everybody is was manifested, labi na atong mga kaituunan na sa una medyo nagduha-duha. Nakahabol ra gid sila atong last 2 days nato kay atong 31 nag-open man gid whole day hasta atong Saturday. Then ongoing pa nga mong validation kay natingob man gud daghan kayong gihabol atong Domingo. Nag-cut off naman unta mi og alas 5 sa hapon, na-close ng among database system, pero amo lang gi-accept gihapon karon pa namo gi-encode.
Oh, so So but you mean makita man nato oo, wala pag may kwan, wala may disruptions, walay lapid nga mga pasahero. Normal gihapon then all routes na may nag-consolidate gyud. so imong pasabot ang katong remaining 30% nga unconsolidated na consolidate na to tanan? Dili hinuon tanan kay ang kuan man gud dunay discrepancy sa atong records kay siyempre dili man namo mahibawan og katong dilapidated na gyud nga Yes. beyond economical control nga mga units. Yes. Munang bigyan na to makuan perfect. Munang among usa sa among gitrabaho karon nag-sorting pud mi atong Katong wa na Katong di na wal- gyud mada bisan pa og walay Oh, di na bida. consolidation, di na gyud angay padaganon. then doon naman po yung mga 2 years na or na ganin abot ganing 5 years na nga wala gyud movement bitaw walay updating, wala sila nag-asikaso sa ilang franchise. So kuha na to siya sa aton database na abandon. Mm-mm. Na-abandon na to siya pero wala na mo munang among gitatan-aw gihapon mo nag-issue mi og kaning motopropyo nga gihatagan na mo siya lag provisional authority mo na among gisorting karon nga dito na hinuon mi medyo na punan og trabaho kay ug unsaon na mo pagtanggal to siya. Mm-mm. Isa-isahon man gud. Then atong sa mga ning habol sa kadaghan didto ingon ani pananglitan do na ining habol nga mga 800 units. Dili man gud na siya basta-basta atong computer gigamit para sa encoding ana. Mm-mm. Duha lang Mm-mm. kay naka-database system man na siya no. Dili ka gukod. O di ka gukod kay una ang name sa operator, address, contact number, Mm. dayon chassis number, plate number, engine number sakyanan, then route. Ingana kadaghan pito ka entries. So kung maabot og 100, nang iyo dugay ka na human. Yes. Unang ongoing gihapon karon ang atong kuan. Pero at least successful naman kay ato nakita kadalanan wala manggay kuan kuwang pagani ang siguro kung dili peak hours lang daghan kayong sakyanan kulang ang pasahero. Mm-mm. Kaya wa pa man pud na human ang atong LPTRP. Mm-mm. So nagpasalamat mi nga ang cooperation sa tanan nga ang uban pud nga nagduha-duha atong panahon na kay abi magud nila i-fish out, wala i-fish out. Dagan gihapon. Yes. Oh, I think muna mo ginay number one nga disinformation Director Monte Alto kay ang huna-huna gyud nila nga by December 31 di na sila kadagan kay i-phase out na sila but padayon silang makadagan provided consolidated sila. Yes, consolidated dayon kanang kuan kanang wala gid naka-consolidate dagan gihapon sila kuan na siya mo na siyang in pendency of the due process kay amo na silang padalhan og show cause order Okay. nganong wala sila naka-consolidate given the number of days extended mga ana Mm-mm. amo paminawon og sa ilang mga rason sa pagkakaroon dili pa namo mapinpoint o kinsa gyud mo oy wala nag-consolidate pa kay nag-ongoing pa man among validation. Pero appeal sa pag-clean up sa iyong database, mao ang katong mga naapagyapon sa inyong system apan abandon na nga mga franchises, di ba? Apil diha tanan. Mo ni nga kanang dili na to di ta makasulti kung the entire remaining 30% unconsolidated is consolidated pa kay nag-clean up man sad mo sa inyong database. Mao gyud. Dayon napaisa na mo na discovery ang ato mga ruta daghang kayo. Daghang kay ruta. Then usa sa pag-clean up namo ning gawas lang gamay ra 200 ka pin. Dayon ang sa una 1,000 ka pin. So ang nahitabo di ay sa una mo apply ka diha mingong pananglitan 01 key. Usabon lang ang route code para the same ang ruta. So among gipagtipon na siya karon. Okay. Mo na among gitipon. Kumusta di ay ang LPTRP sa Cebu City? Nakasubmit na sila sa ilahang final nga version kanang edition nila sa final pero gipabalik gihapon namo siya kay do naman ay mga 13 chapters. Gibulag-bulag man gud nila ang chapter. Okay. Maapektuhan man gud kay nakakuan man kanay usay tawag ani naka-excel kung among tiponon mabungkag ang kuan Ang file.
ang files then ang formula mo Usap. adapt dito sa uban nga chapter. Yes. So among gibalik nga sa ilaha nga kuan pag submit dito pa lang sa ilaha ilan ang kuandaan So may ilan ang consolidate na sa nila. Oo. usahon lang nila mga So, chapters. kuha na lang ni director ka ng formatting na lang ni sa ilahang report, sa ilahang plan nga i-submit sa inyo ha. Matter of formatting na lang sa file. Yes, mauna lang na then ang kuan dayon na ay refinement dito sa atong central office ug sa DOTR. Then ongoing po na nga mong pagbuhat kay kami may mubuhat aning inter-trititis kanang tulo amo man ang sumpayon. Mm-mm. Kami po mabuhat so karon na nami reference kay kumpleto naman. Mm-mm. Nanay Cebu, nanay Mandawi na po Lapu-Lapu. Mm-mm. So di nami maglisod og sumpay ana. Once mahuman ang LPTRP mo ning dili na sa ta magsigig renew aning atong mga MPUVs sa pagkakaron, di ba? Mao ba to ni Di, director? Di, ang renewal sa ilang franchise, every 7 years. Dili 5 years. 7 years na. No, Mag-renew katong gyapon. mag-renew gyapon but I mean katong every 15 days lang unsa ganitong ilang Provisional authority na siya. provisional authority di na sila mag-provisional authority niini. Hindi na kay naana Ruta. fix nga ruta nga kuan. Sa pagkakaroon naghatag tag provisional authority tungod atong na mga ruta nga wala gina sa una appeal Yes. pananglitan kanang ang destination IT park. Sa Oh. una wala pa man ang IT park. Yes. Karon ang Minglanilla IT Park, wala man gid na. Nahimo namang IT park nga hub. Oh, yes, it's So true. tanan halos tuwa didto mopadong mo nang nag-issue ta og special permit mostly diha sa kuan IT park. Okay. With this, kung kanang naana ni, fix na ni ang mga ruta, kaning atong mga MPUVs, di na sa ni sila madakpa na sa ni sila, o di sila mutuman sa ilang ruta. Exactly kay dili naman gid special permit ang atong gi-issue nila Yes. or provisional authority. Naa na gini sila fixed route. Then usa ka nindot sa atong modernization, doon na sila single dispatch system. Yeah. Pananglitan karon nga peak hours. So sige, gawat mo mga 200 units, then ang interval ninyo is 5 minutes. Ngayon ana, pagka kuha na pod kanang lean or dili na peak hours kanang gikan sa alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon, pwede na sila mag-interval og 30 minutes. Ingana din di na maginupdanay kay usa sa atong di kuan aning modernization god. Ang mga drivers doon na minimum salary, dayon doon ay incentives kung medyo mo kuan sila kanang mo excess sila sa ilahang biyahe. Then doon na sila is doon na sila PhilHealth. Ingon ana ang design sa atong modernization. So actually, Appeal na siya tanan. yes. If na totally kanang naklaro na to ang spacing sa atong pag-deploy sa atong mga units, malikayan na to sad ning pack like sardines ang atong mga pasahero. Sakto gina, no? Malikay na kay karon. Kuan magon makaingon Labaw pa sardinas, century tuna. Kaingon ka na kulang. Oh. Kulang gid ang sakyanan kay nang daghan kay nang gihuot. Ingon ani magod na hinangop ba atong mga siyempre na hinangop atong mga drivers kana nabuhian almost 3 years wa ta nga medyo Yes. galisod tag Biyahe. kuan kana sa ni tawag ni pasahero. Oo. Kapag karon mailhan man nimo first 4 units itaktak nila tanan pasahero. Ang ikalima nga unit nga nag-atang dito wala na sulod. Kaya nahurot na nila. Nahunot na nila kay then ang turn around dugay kaayo kay heavy traffic during peak hours kay wala may dispatch system. No, mo na nahitabo. No, sa appeal na sa ilang fleet management at kay balo naman ning mga consolidated di lang nila ma-apply kay daghan pa man gud sa environment. Siyempre katong dili consolidated, daghan pa kay murag makuha po sila ba ma-trigger ang ilang sige ngani din lumbahay din so kanang panahon kung na-consolidate na kita tanan doon na hapsay na gid ang atong fleet management. Mo na. So I hope manasabta na sa mga nagtan-aw na to nga mga
operators no nga unsay beauty behind aning atong modernization. Maklaro na maangay ba murag maangay ang pasahero dili kay ang usa luag, ang usa grabe ka uhot nga di na halos magginhawa na nimo ang ginhawa sa tanan. So kani Director Monte Alto, we will kanus ka na to mahibaw-an once na makonsolidate na ninyo inyong data kung pila ba ang remaining nga wa na consolidate ug what will happen to these units. So, ang paano siguro paningkamutan na mo nga maklaro na ni within the week. Dayon kinini ang wala gid nag-consolidate na na find out padalhan man nato na sila og show cause order kay aron naapod sila panahon nga mo explain nga nung wala sila nag-consolidate. Pero during the pendency of show cause order ongoing ang process makabiyahe gyapon na sila. Okay. So like for example karon dili na sila ma-considered as kolorom. Makolorom lang na sila kung after the due process mo padayon gyapon sila operate. Mao gina siya no. Muna sakto na. Then ang atong kuan pod ang dili na siya actually extension hangtod sa January 31 but maunang panahon ang due process. Yes, No, ang during the pagpatubag nila. Pagpatubag nila. Then while nagatubag sila, magkuan gyapon, maka-operate gyapon sila. What will happen sa katong mga ni-consolidate na? Let's say for example mga kanang 10F, 10H mausab ba ang ilahang ruta? Mausab lang na ilang ruta kung sa resulta atong LPTRP. Okay. Pero ang atong LPTRP manggod halos 90% the same. Pareho lang gyapon sa ruta sa una. Doon na lang napuno except sa Cebu City kay tungod anang BRT. Naman tay BRT naay portion diha nga ruta nga na putol sa BRT na instead mo diretso sila mo kuan sila mo cross na may BRT maputol then sumpayan sa lain. Munay na ang Cebu City raman sad Ang naay inani, unique to Cebu City. naingon na Oo. Anyway, Director Monte Alto, kumusta dito katubitang mga buses in Cebu Province nga patangtag gireklamo ni Governor Gwen nga patangtangan sa ilang CPC? Humanata ato og hearing atong December 7 dayon ang both parties ang complainant ug ang gi-complain nga mga 21 ka operators nakasinabot nga mo hatag sila og position paper sa LTFRB. So motoy atong gihulat kay ang sila po'y nagbuot og pila ka adlaw ila pong gikuan nga 45 days. Okay. Amo man ganito gikuan o sige 60 days sila po'y nagbuot nga 45 days lang kay dugay na kay 60 o sige 60. So among gihulat karon ang position papers sa both parties. Dito na namo i-determine Position paper about what ni siya, Director? sa panalitan atong one kanang gi-complain nga 21 ka Buses. operators. Operators. Buses o operators na siya. Ingon sila nga kanang ang ilang position paper nga kuno nila nga nasayop gid sila then ipasalig nila nga di na gid na mausab kay amo yung paningkamutan nga makontrol na namo among driver. So mga ingon ana. Mo putoy both parties hatagan po namo sa kuan ang mga position papers para ila po ma-examine og mo kuan na ba sila sa ato nga mga explanation kay ang medyo ang kuan mo gud din ha kini ang mga gi-complain kay naamong proof no so dili na burden sa naga-complain kay na may proof nga naga-violate gid sila pero sa pagkakaroon no nakita man nato nga upside man pod then ang mga operators nagkuan gid ning angkon man pod dito kang gobernador nga nagit sila sayop then naghatag pod sila og sulat didto wa lang ko kabalo kung sa ilang sulat muna na ang sulat before sa among hearing muna pag hearing namo ang abogado sa province mo tong nagkuan nga sige mag-submit lang mi og position paper sa LTFRB so amo nang gihulat 45 days pag abot sa position paper then amo po nang i-supply sa both parties po sa complainant hatagan namo ang gi-complain po hatagan po namo ang complainant
Pero wala gyud di ba kay ningayo man to sila og apology kang Gov. Si Gov wa gyud ni back out sa iyang complaint. Padayon gyud. O ni padayon gud pero tungod sa kuan siguro mo nang nakakuan sila nga position paper lang kay medyo gaan-gaan naman ang requirement sa province pag-abot dito sa among pag-hearing. Okay. So hopefully by 45 days we'll find out, pero so far murag wala naman tay nakit-an nga nag mamunit og pasahero gawas sa bus terminal. Doon ako'y nabantayan nga isa nga akong diskusyon dayon. Kana to, dugay-dugay na akong kuan dayon, kuan dayon, determinate sa operator ang driver. Good, kay lisod kay itong hitabuang. Anyway, daghan kaayong salamat Director Monte Alto sa pagtubag sa among tawag ug pag-explain kalabot sa update sa atong modernization program. Daghan kayong salamat Director Monte Alto. Daghan sa salamat. Happy New Year. Happy New Year. So, mao to si Director Eduardo Monte Alto. So again, maayo ang response sa atong mga operators sa consolidation. Aduna lay giklaro gilimpyo sa data kay naapa kuno yung mga franchise nga panahon pareho nag-edad ni Teya, no, pero bata pa na si Teya mga higala kanang dugay na ba nga kuan dugay na nga murag nahug na siya nga abandon, wala na siya nagdagan nga unit kay kato pa siguro ning mga katong biyahe bitaw hinumdum awa ni kaabot stay siguro biyahe sa Aurelio katong Pinoy nga jeep katong gamay wa naman taw na karon but still basin ang kani nga mailang data naa pa gihapon sa system sa LTFRB mao nang murag mo appear nga daghan ang numbers nga wala na consolidate, but actually for clean ilang data ilang system mismo ilang database also needs a clean up mo na gibuhat karon sa LTFRB. Sa wala makasubay unsa ni ang modernization mga higala, ang modernization sa atong PUVs dili lang ni sa pag kanang modernization na ni kay nanatay bag-o nga kanang jeeps, modern jeepneys, MPU vehicles kanang atong bus nga daot-daot kaysa regular bus nasa sakto pero mas mubo. Dili lang ni sa pag-come up og ginana, but actually it's ang modernization is about kana bang deployment, having a fleet management system. Sometimes manggod kung walay inana fleet management system ang mahitabo, it would create a kanang perception of kana bang kanang kuwang sa sakyanan during peak hours. Actually kanang kung aduna manggug kay kanang for example aduna kay 100 units no nga sakyanan, and at the same time from 6 to 9 o'clock 6 to 9 mo na kanang kuan na to mo na atong peak nga oras. So ang i-deploy nila, let's say mag-deploy ko 100 buses, adi ang tanan akong buses akong i-deploy, but adunay interval, dili na siya nga alas 6 deploy tanan na punong daan na to ana. So ang kanang adunay interval para ang katong mga nag-una mapuno-puno gyud ba, dili kay kanang atong makit-an ron, let's say for example naa diha sa may Colono nga naay murag bus stop din ha, upat sila ka bus the same ruta, pero ang katong mga nakauna di man sad muundang ang katong nasa tubangan og dili sila murag sardinas, eksakto maantod ang katong ikalima makapuno kanang sakto gid ang ruta ba. We have matod pa ni Director Monte Alto, we have enough sakyanan. It's just lang mo lagi na tungod sa kanang inana magkompetensya man ang katong unconsolidated ug katong ma-consolidated nga naa sila klarong management system. So hopefully kung maklaro na ni tanan, let's give our modernization program a chance nga mo take effect ba para makita nato, ma-feel nato ug unsay impact ani kuwang ba gyud sa sakyanan, or is it kahuot sa atong daan nga maglis ang turnaround sa mga vehicles dugay kaayo kay numdumi kasagaran sa atong mga modern vehicles giutang pa ni sa atong mga co-op, so naa pa ni sila gibayran in town nga mortgage mo nang mo to gi-explain sa taga co-op nga mo nang mo overload sila kay naman sila gikutahan man sad sila sa
co-ops kay kung di sila kutahan, well, whether puno sila or di, paid na gud sila for the day. Paid na gud sila, pero kung kutahan sila, kay na may giapas nga kanang boundary bayad dito kay naman sila everyday nga kanang bayranan sa mga bus units nila. So let's give the modernization program a chance nga mo take effect so that we'll see kung unsa man gyud ang problema sa atong transportation sector. So karon time check, it's 12:40 mga higala. Si JM Blanco, ay sir, taga si Sir JM. Shout out to DepEd Cebu Province sa SGOD office personnel with OIC Chief Dr. Gladys Balagtas. Maayong udto ninyo diha sir, Ma'am Gladys. Good afternoon. Hinaot human-human na mo sa inyong pagpaniud to and good luck sa inyong participation sa Sinulog sa Kabataan sa Lalawigan kay kaning Sinulog sa Kabataan ang magkuan ani sa mga schools ang DepEd man gyud. So hopefully maayo ang dagan sa atong Sinulog sa Kabataan. See you soon during the performance. Ato tag Abiliana kita-kits unya taninyo dito Sir JM. At the same time si Joda gikontra na rama sa New Star ug sa SM maong dili na siya ibalik. Unsa to ni? Gikontra nas rama sa New Star ug sa SM maong dili man niya ibalik sa Abiliana. Kay ko kasabot. Dili sila nagkontra sir kay ato man dadun sa SRP di mas Abiliana. Anyway, so mao to atong update gikan sa LTFRB mga higala. Karon atong sutaon ang atong weather. Kumusta man ang dagan sa panahon? Tia Jane sa Bosido nga kagahapon grabe ka init unya na ay patak nga pag-uwan. Atong tawagan si Director Engineer Al Kiblat sa Pag-asa Mactan para mahibaw-an nato unsa ba ang kainit karon? Unsa ba ang weather forecast until the weekend? Angay batang maglaag-laag o magpuyo lang sa balay? Director Engineer Kiblat, maayong udto. Mayroon to. May ito, Engineer Kiblat, kumusta ang weather forecast for the week? Okay, hangtod sa January 6, 5-day forecast na to. Wala man tayo expect na bagyo or low pressure area ang musuod sa Philippine Area of Responsibility o makaapekto sa nasod. Ang easterlies padayon nga makaapekto sa Visayas, and Mindanao, samtang ang northeast monsoon or amihan ditong dapita sa Luzon. O tungod ni ini, padayon ta mga sinati og mayong panahon. Init, alimuot, pero doon ay tsansa o mga isolated rain showers, labi na sa hapon o gabi, tungod sa kaning thunderstorm or localized thunderstorms o easterlies. Unya atuwa pong hangin, hinay nga doon sa kasarangan, 20 to 40 kilometers per hour. O we cannot expect issuance of kaning gale warning nga mabalda ato ang travel sa kadagatan. So, extend pa ni sa base sa ato ang tropical cyclone potential threat forecast sa January 11 hangtod January 11 baba ang tsansa na doon tay bad weather system nga makaapekto sa nasod. Pero ang temperatura sa kainit, Ang giinito mag-average ta og range of 25 to 32 degrees Celsius. So atong mahibaw-an nga tong Disyembre above or warmer ta sa ato ang normal nga temperature sa December o magpadayon ni sa kining January tungod aning giatubang nato nga El Nino. okay, so hopefully walay kaayoy uwan-uwan inig sinulog nato Director Engineer Kiblat, no? O layo pa man to, mga 15 days or mga pa or 20 days pa from now. So ato laning tanawon kung sa sinulog na ba mga pag-ulan mga sinati o mabatay mga bad weather system ang suod sa par. Pero sa pagkakaroon, mas taas ang chance na maayong panahon na to ang sinulog. Okay. Daghan kaayong salamat, Engineer Al Kiblat. Daghang salamat po, ma'am, o Happy New Year. Odto, Happy New Year. Okay, Happy New Year. Okay, so mao to si Engineer Al Kiblat sa Pag-asa Mactan. Mga higala,
adunay ni reach out kanato no. Usa ni siya ka residente sa Ormoc City. Adunay problema ang iyahang inahan sa kanang kidney ug nangayo in taon ni siya og tabang kanato nga hinaot, matabangan sila sa ilahang panginahanglan. Wait ha. Atong tawagan si Benjamin 09. Ang iyahang mama si Carmelita, ang problema ang iyahang mama nga adunay problema kanang renal problem. Hello? Hello? Hello si Benjamin ni Hello, kinsa ni? sa Sunstar ni. Sa Sunstar ni? Yes. Hello? Si Mama, nilakaw ba yan to asa kuan sudan? Nilakaw ay imong mama pero sige. Kanang ikaw man gyud ang ni-reach out sa amo. Unsa man ang problema sa imong mama? Unsa may matabang sa mga nagtan-aw karon sa imong mama? Ma'am, unsa ma'am? Kumusta man ang sitwasyon sa imong mama? Usahay ma'am kay manghupong, niya usahay kay maglisod og ginhawa. Kinahanglan din siya og kuan ni kanang hemodialysis treatment ma'am ba sa usa ka semana kaduhaman siya magkuan treatment sa iyang session ng kuan sad ma'am. No? Yes sir, makadungog mi nimo. Adunay chronic kidney disease ang imong mama. Yes ma'am, stage 5 ma'am. Unsa may pasabot ini? Kuan na siya ma'am kanang sa ako lang nasabtan ma'am no kay chronic kidney disease ma'am kay tungod na sa iyahang kidney nga na kuan na siya ma'am di na mo function so kinahanglan na gyud siya dialysis kay di naman ang iyang kidney kay dili naman makalipyo sa iyang dugo Okay. kay tungod dili na mo function gani. So, kuan na ang iyahang nagsalig na lang iyang lawas sa life-saving hemodialysis treatment mo. So, Benjamin, ang kaning kaso sa imong mama karon kanang every week siya magdialysis. Yes, ma'am. Every week, twice siya, ma'am, mag-dialysis, ma'am. Lain pay ato, asa ang inyong location? Ormoc City? Ormoc City, ma'am. Barangay Naungan, ma'am. Sa Okay. Leyte. So, asa man siya magpa-dialysis? Sa kuan siya, ma'am. Asia Renal, ma'am. Dili na sa Ormoc. Ormoc City. Niduol ba mo aning kaso sa imong mama sa malasakit? Ato, ma'am, doon mi sa government agencies, ma'am. Tapos, naabtan na mi sa ilang cut-off. Unsay pasabot Last nimong month. naabtan sa inyong sa ilang cut-off? Kay every December, ma'am, kay mag-cut off man na sila daw, ma'am, kay naaman na sila gitawag na audit, ma'am. Okay, Kaya unya. ang budget nila, ma'am, kay na-distribute na po nila, ma'am, ba sa mga nanginahanglan po. Okay. So, sa pagkakaroon, ang inyong labawng gikinahanglan karon is Sa kuan, ma'am, sa iyahang treatment o sa iyahang kuan sa mga tambal. okay, unsa man iyang mga tambal? Daga naman siya resita dili, ma'am. Okay. Sa kanang kuan man siya, ma'am, high blood na diabetic. Okay. So kaning posible nga kaning iyang renal problem has something to do sa iyang diabetes pod. Yes, ma'am. Mao po nigiingon sa doktor. Okay. Ani atong buhaton Benjamin no. Atong kaning detalye sa imong mama ato ning i-forward sa malasakit para matabangan Sige, ma'am. mo og asa mo nga kay naa may mga services nga free aning malasakit. So
amo ning i-refer dito sa malasakit kay naman mi kanang contact sa malasakit center. Kabalo ba ka asa ang malasakit center? Aduna ba'y malasakit center ang Ormoc City or adto pa mog Tacloban? Moadto pa yung nagtakloban, ma'am. Tacloban pa. Sige. But for now, Benjamin, ang labang panginahanglan sa imong mama is ang hemodialysis. No? O treatment. So kung now you can pwede kang manawagan sa mga nagtan-aw karon og kanang unsaon nila kung aduna sila ikatabang sa imo, asa man nila ihatag, unsaon nila pagpada. Live siya, ma'am. Live ni siya, Benjamin. Pwede ka manawagan karon. Pwede na to i-schedule og tawag again kini lakaw man di imong mama, pwede na to matawag again imong mama. But for Sige, now, ma'am. unsa may labaw ninyong gikinahanglan? Mayong buntag sa tanan, no? So, ako di ay si Benjamin Dirapato, taga Ormoc, Leyte. So, ako mama is na-diagnose na adunay kidney, chronic kidney disease stage 5, na iyang karon nag-dialysis siya. Manawagan unta ninyo nga hinaot niya matabangan ninyo sa iyang mga panginanglanon, labi na sa iyang mga tambal, sa iyang hemodialysis treatment. Kay sa among sitwasyon karon mga mama sir, kay isod kaayo ni financially, kay tungod ako ra po'y nag-assist akong mama niya, ako wala po ko'y work karon kay tungod sa pagkakaroon dili man ako mabiyan ako mama tungod sa iyang sitwasyon karon nga di na siya maora to ma'am sa Okay. So, Benjamin, unsa man ang aduna ba kamoy GCash or anything nga ipasa lang diri sa amua kay amo sad ni siyang i-flash later, Benjamin, para sa imong mama. Okay? yes ma'am, sige po. Sige, dagang salamat. Sige po. Salamat ma'am. Sige, dagang salamat, Benjamin. Salamat ma'am. Okay. So, mao to si Benjamin mga higala, ang iyang mama adunay chronic kidney disease unya. Twice a week silang mag-dialysis. So, aduna sila yung mga panginahanglan nga kanang ang pagpa-dialysis kinahanglan mita kag dugo kay from time to time ubos man so kinahanglan sila og extra ana nga naka-standby nga dugo mga higala ug wa pa nailabot sa mga tambal nga kinahanglan kay ang mama ni Benjamin diabetes unya kanang hypertensive pod. So muna miundang sa siyang trabaho kay walay makaatiman sa iyang mama. Parehasad ni sa kaso ni Baby Ramram mga higala nakahinumdum mo sa atong Baby Ramram. Katuing taong atong baby nga adunay biliary atresia nga problema, adunay problema sa iyang atay nga kinahanglan og liver transplant adto sa India. Makita nimo si mapangita nimo si Baby Ramram te. Si Baby Ramram aduna na ni sagot sa kanang pag-opera sa transplant but adto sa India. So libre na sila tanan ang hospitalization, ang pag-transplant and everything. Ang mama mo ay donor sa transplant. So ang gikinahanglan sa pamilya karon is ang mga 700,000 mga higala para sila makalarga sa India kay para maoperahan ang bata and then they will stay there for mga 6 months para sa kanang pag-monitor kung nadawat ba sa system sa bata ang katong transplant. At the same time, rehabilitation pud niya ang pagdawat atong iyang bagong or nakatong na transplant sa iya. So, kinahanglan sila og mga 700,000 alang sa ilang pagstay dito sa India ug ang ilang round trip nga ticket para sa bata o sa mama o papa. In fact, tungod ni ana nga nahitabo ni Baby Ramram, ang immediate na gibuhat dayon gina-hospital man gani naoperahan ang bata dito sa 3 months pa lang naoperahan na sa Baby Ramram dito sa Don Vicente Soto kay naay para lang maagapan ang problema sa iyahang liver but it's not
the solution. Transplant yun ang kinahanglan sa bata. So mao na nga karon padayon in town nag-raise bisag asa na lang mang duol ang ginikanan basin matabangan sila. Naabot na sila Manila para lang makapangita og tabang. So kamo dihang nagtan-aw karon ug napay nabilin sa itong mga bonus, pwede na tong ihatag kang baby Ramram aron madayon in town ang iyahang transplant. Makita ninyo diha ang GCash ni Sir Rami Perez, siya ang papa ni Baby Ramram, no? So, hinaot atong matabangan. Ugde, wa na tay igong oras. Hinaot na kuyugan mi gihapon mi ninyo tomorrow alang sa laing episode sa Beyond the Headlines. At the same time, mga higala, kung katong mga wala nakaabot, atong gihisgutan kaganina ang sinulog sa kabataan sa lalawigan nga adto buhaton sa Abilian sa Cebu City Sports Center ug ang what happened after the December 31 deadline sa atong consolidation sa atong traditional gyms. Atong na-interview kaganina si Director Montialto. So pwede ninyo matanaw pagbalik ang atong episode sa Facebook, sa Sunstar Cebu, sa Super Balita o Sunstar Philippines Facebook pages. Naapod makita po ninyo sa Sunstar Web TV nga YouTube channel sa Sunstar Cebu at the same time sa Daily Motion, ang Sunstar Philippines nga channel. Katong gustong maminaw sa episode na ami sa Spotify ug sa Apple Podcast. Ayaw kalimot pagbisita sa among website, ang www.sunstar.com.ph alang sa mga labas nga balita. Ug mao na mga higala, dinhi sa Beyond the Headlines, diin atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Tabangan natong pangita aron ang mga problema masolusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Dinhi na lang kukutob, kita kits. Today is January 2, 2023. Ako si Mildred Galarbe.